Kabanata 84, Sumainyo ang kapayapaan. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 33 hanggang 48, Juan Kapitulo 20 versikulo 19 hanggang 29. Pagdating sa Jerusalem, ang dalawang alagad ay pumasok sa silangang pintuang daan, na bukas sa gabi sa mga okasyon ng kapistahan. Madilim at tahimik ang mga bahay, ngunit tinatahak ng mga manlalakbay ang mga makikitid na lansangan sa pamamagitan ng liwanag ng sumisikat na buwan. Pumunta sila sa silid sa itaas kung saan ginugol ni Jesus ang mga oras ng huling gabi bago ang kanyang kamatayan. Dito nila alam na ang kanilang mga kapatid ay matatagpuan. Bagamat huli na, alam nilang hindi matutulog ang mga alagad hanggat hindi nila nalaman ng may katiyakan kung ano ang nangyari sa katawan ng kanilang Panginoon. Natagpuan nila ang pinto ng silid na ligtas na nakaharang. Kumakatok sila para sa pagpasok, ngunit walang sumasagot. Lahat ay pa rin. Pagkatapos ay binigay nila ang kanilang mga pangalan. Ang pinto ay maingat na walang harang, sila ay pumasok, at isa pa, hindi nakikita, ay pumasok kasama nila. Pagkatapos ang pinto ay muling ikinabad, upang maiwasan ang mga tiktik. Ang mga manlalakbay ay natagpuan ng lahat sa nagulat na kaguluhan. Ang mga tinig ng mga nasa silid ay sumisigaw ng pasasalamat at pagpupuri, na nagsasabi, tunay na nabuhay ang Panginoon, at napakita kay Simon. Pagkatapos, ang dalawang manlalakbay, na humihingal sa pagmamadali ng kanilang paglalakbay, ay nagkwento ng kamanghamanghang kwento kung paano nagpakita sa kanila si Jesus. Katatapos lang nila, at sinasabi ng ilan na hindi sila makapaniwala, dahil napakabuti para maging totoo. Nang masdan, may ibang tao na nakatayo sa harapan nila. Ang bawat mata ay nakatutok sa estranghero. Walang kumatok para makapasok. Walang narinig na yabag. Nagulat ang mga alagad, at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay narinig nila ang isang tinig na walang iba kundi ang tinig ng kanilang guro. Malinaw at malinaw ang mga salitang bumabagsak sa kanyang mga labi, sumainyo ang kapayapaan. Ngunit sila ay natakot, at inakala na sila ay nakakita ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo naliligalig? At bakit umuusbong ang mga pag-iisip sa inyong mga puso? Masdan mo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, na ako nga, hawakan mo ako, at tingnan mo, sapagkat ang espiritu ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyong nasa akin. At nang masabi na niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nakita nila ang mga kamay at paa na may bahid ng malupit na mga pako. Nakilala nila ang kanyang tinig na hindi pa nila narinig kailanman. At samantalang sila ay hindi pa nagsisisampalataya sa Golek, at nang nagsisita ka, ay sinabi niya sa kanila, mayroon ba kayong anumang pagkain dito? At binigyan nila siya ng isang piraso ng inihaw na isda, at ng pulot-pukyutan. At kinuha niya ito, at kumain sa harap nila. Nang magkagayoy nagalak ang mga alagad, nang kanilang makita ang Panginoon. Ang pananampalataya at kagalakan ay pumalit sa kawalan ng pananampalataya, at sa mga damdaming hindi maipahayag ng mga salita ay kinilala nila ang kanilang muling nabuhay na tagapagligtas. Sa pagsilang ni Jesus ay ipinahayag ng anghel, kapayapaan sa lupa, at mabuting kalooban sa mga tao. At ngayon sa kanyang unang pagpapakita sa mga disipulo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang tagapagligtas ay nagsalita sa kanila ng pinagpalang mga salita, sumainyo ang kapayapaan. Si Jesus ay laging handang magsalita ng kapayapaan sa mga kaluluwang nabibigatan ng mga pagdududa at takot. Hinihintay niya na buksan natin ang pintuan ng puso sa kanya, at sabihin, manahan ka sa amin. Sabi niya, narito, ako'y nakatayo sa pintuan, at tumutuktok, kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, at haapong kasalo niya, at siya'y kasama ko. Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 20. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang tipo ng huling pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng natutulog sa kanya. Ang mukha ng muling nabuhay na tagapagligtas, ang kanyang paraan, ang kanyang pananalita, ay pamilyar sa kanyang mga alagad. Kung paanong bumangon si Jesus mula sa mga patay, gayon din ang mga natutulog sa kanya ay muling mabubuhay. Makikilala natin ang ating mga kaibigan, gaya ng pagkakilala ng mga disipulo kay Jesus. Maaaring sila ay may depekto, may sakit, o pumangit, sa mortal na buhay na ito,
at sila ay bumangon sa perpektong kalusugan at simetriya, gayunman sa katawan na niluwalhati ang kanilang pagkakakilanlan ay ganap na mapangalagaan. Kung magkagayoy malalaman natin gaya ng pagkakilala sa atin. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 12. Sa mukha na nagniningning sa liwanag na nagniningning mula sa mukha ni Jesus, makikilala natin ang mga linya ng mga mahal natin. Nang makipagkita si Jesus sa kanyang mga disipulo, ipinaalala niya sa kanila ang mga salita na kanyang sinabi sa kanila bago ang kanyang kamatayan, na ang lahat ng bagay ay kailangang matupad na nasusulat sa batas ni Moises, at sa mga propeta, at sa awit tungkol sa kanya. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang pagkaunawa, upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan, at sa kanila'y sinabi, ganito ang nasusulat, at nararapat na magdusa si Kristo, at mabuhay sa mga patay sa ikatlong araw, at ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. At kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito. Nagsimulang matanto ng mga alagad ang kalikasan at lawak ng kanilang gawain. Dapat nilang ipahayag sa mundo ang kamangha-manghang mga katotohanan na ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Ang mga pangyayari sa kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang mga propesya na nagtuturo sa mga pangyayaring ito, ang kasagraduhan ng batas ng Diyos, ang mga misteryo ng plano ng kaligtasan, ang kapangyarihan ni Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa lahat ng mga bagay na ito, sila ay mga saksi, at dapat nilang ipakilala ang mga ito sa mundo. Dapat nilang ipahayag ang ebanghelyo ng kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at ng kapangyarihan ng tagapagligtas. At nang masabi niya ito, sila'y hinangahan niya, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila, at kung kaninong mga kasalanan ay pinanatili ninyo, sila ay pinanatili. Ang banal na Espiritu ay hindi pa ganap na nahayag, sapagkat si Kristo ay hindi pa niluluwalhati. Ang mas masaganang pagbibigay ng Espiritu ay hindi naganap hanggang pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa langit. Hanggang sa ito ay natanggap ay hindi magampanan ng mga disipulo ang atas na ipangaral ang ebanghelyo sa mundo. Ngunit ang Espiritu ay ibinigay ngayon para sa isang espesyal na layunin. Bago magampanan ng mga alagad ang kanilang mga opisyal na tungkulin na may kaugnayan sa iglesia, hinangahan sila ni Kristo ng kanyang Espiritu. Ipinagkatiwala niya sa kanila ang isang pinakasagradong pagtitiwala, at ninanais niyang mahatak sa kanila ang katotohanan na kung wala ang banal na Espiritu ay hindi maisa sa katuparan ang gawain ito. Ang Espiritu Santo ay ang hininga ng espiritual na buhay sa kaluluwa. Ang pagbibigay ng Espiritu ay ang pagbibigay ng buhay ni Kristo. Binubuo nito ang tumatanggap ng mga katangian ni Kristo. Tanging yaong mga tinuruan ng Diyos sa gayon, yaong mga nagtataglay ng panloob na paggawa ng Espiritu, at sa kanilang buhay ay nahayag ang buhay Kristo, ang tatayo bilang mga kinatawan na tao, upang maglingkod alang-alang sa simbahan. Sinumang mga kasalanan ay patawarin ninyo, sabi ni Kristo, sila ay pinatatawad, at kung kaninong mga kasalanan ay pinanatili ninyo, sila ay pinanatili. Si Kristo dito ay hindi nagbibigay ng kalayaan para sa sinumang tao na humatol sa iba. Sa sermon sa bundok ay ipinagbawal niya ito. Ito ay prerogative ng Diyos. Ngunit sa simbahan sa kanyang organisadong kapasidad ay naglalagay siya ng responsibilidad para sa mga individual na miyembro. Sa mga nahuhulog sa kasalanan, ang simbahan ay may tungkulin, magbigay ng babala, magturo, at kung maaari ay magpanumbalik. Samaway ka, sawayin mo. Mang-aral ka, sabi ng Panginoon, nang may buong pagtitiis at doktrina. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 2. Harapin ng tapat ang maling gawain. Babalaan ang bawat kaluluwang nasa panganib. Huwag mag-iwan na linlangin ang kanilang sarili. Tawagin ang kasalanan sa tamang pangalan nito. Ipahayag kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagsisinungaling, paglabag sa Sabath, pagnanakaw, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng iba pang kasamaan. Ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Galatia Kapitulo 5 versikulo 21. Kung magpapatuloy sila sa kasalanan, ang paghatol na iyong ipinahayag mula sa salita ng Diyos ay ipinahayag sa kanila sa langit. Sa pagpiling magkasala, itinatakwil nila si Kristo, dapat ipakita ng simbahan na hindi niya sinasang-ayunan ang kanilang mga gawa, o siya mismo ay nilapastangan ang kanyang Panginoon.
Dapat niyang sabihin tungkol sa kasalanan kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Dapat niyang harapin ito ayon sa utos ng Diyos, at ang kanyang pagkilos ay pinagtibay sa langit. Siya na humahamak sa awtoridad ng simbahan ay hinahamak ang awtoridad ni Kristo mismo. Ngunit may mas maliwanag na bahagi sa larawan. Sinumang mga kasalanan na inyong pinatawad, sila ay pinatatawad. Hayaan ang kaisipang ito ay panatilihing pinakamataas. Sa paggawa para sa nagkakamali, ituon ang bawat mata kay Kristo. Hayaan ang mga pastol na magkaroon ng magiliw na pangangalaga para sa kawan ng pastulan ng Panginoon. Hayaang magsalita sila sa pagkakamali ng mapagpatawad na awan ng tagapagligtas. Hayaang himukin nila ang makasalanan na magsisi, at maniwala sa Kanya na makapagpatawad. Hayaang ipahayag nila, sa kapamahalaan ng salita ng Diyos, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at liwinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9. Lahat ng nagsisisi ay may katiyakan, mahahabag siya sa atin, kanyang susupol ang ating mga kasamaan, at iyong itatapon ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa kailaliman ng dagat. Mikas Kapitulo 7 Versikulo 19. Hayaang tanggapin ng simbahan ang pagsisisi ng makasalanan ng may pusong nagpapasalamat. Hayaang ang nagsisisi ay akayin mula sa kadiliman ng kawalan ng pananampalataya tungo sa liwanag ng pananampalataya at katwiran. Hayaan ang kanyang nanginginig na kamay ay ilagay sa mapagmahal na kamay ni Jesus. Ang gayong pagpapatawad ay pinagtibay sa langit. Sa ganitong diwa lamang may kapangyarihan ang simbahan na paalang-sala ang makasalanan. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng mga merito ni Kristo. Walang sinuman, sa katawan ng tao, ang binigyan ng kapangyarihang palayain ang kaluluwa mula sa pagkakasala. Inatasan ni Kristo ang kanyang mga alagad na ipangaral ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, ngunit sila mismo ay hindi binigyan ng kapangyarihan na alisin ang isang bahid ng kasalanan. Ang pangalan ni Jesus ay ang tanging pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, kung saan tayo ay dapat maligtas. Gawa Kapitulo 4 Versikulo 12. Noong unang nakilala ni Jesus ang mga alagad sa silid sa itaas, si Tomas ay wala sa kanila. Narinig niya ang mga ulat ng iba, at tumanggap ng masaganang patunay na si Jesus ay nabuhay, ngunit napuno ng kalumbayan at kawalan ng pananampalataya ang kanyang puso. Nang marinig niyang sinabi ng mga alagad ang kahangahangang pagpapakita ng nabuhay na mag-uling tagapagligtas, ito ay naglubog lamang sa kanya sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Kung si Jesus ay talagang bumangon mula sa mga patay, wala ng pag-asa pa ng isang literal na kaharian sa lupa. At nasugatan ang kanyang kawalang kabuluhan na isipin na ang kanyang guro ay dapat magpakilala sa lahat ng mga alagad maliban sa kanya. Determinado siyang huwag maniwala, at sa loob ng isang buong linggo ay pinagmasdan niya ang kanyang kahabag-habag, na tila mas maitim sa kaibahan ng pag-asa at pananampalataya ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito ay paulit-ulit niyang ipinahayag, maliban kung makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at ipasok ang aking daliri sa bakas ng mga pako, at ipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Hindi siya nakakakita sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga kapatid, o nananampalataya na nakadepende sa kanilang patuto. Masigasig niyang minahal ang kanyang Panginoon, ngunit pinahintulutan niya ang paninibugho at kawalan ng pananampalataya na angkinan ang kanyang isip at puso. Ginawa na ngayon ng ilan sa mga alagad ang pamilyar na silid sa itaas na kanilang pansamantalang tahanan, at sa gabi ay nagtipon dito ang lahat maliban kay Tomas. Sa kabila ng kanyang kawalan ng pananampalataya, nagkaroon siya ng malabong pag-asa na totoo ang mabuting balita. Habang ang mga alagad ay kumakain ng kanilang hapunan, pinag-usapan nila ang mga katibayan na ibinigay sa kanila ni Kristo sa mga hula. Pagkatapos ay dumating si Jesus, na nakasara ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at nagsabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Bumaling kay Tomas sinabi niya, "Iabot mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay. At iabot mo rito ang iyong kamay, at ipasok mo sa aking tagiliran, at huwag kang maging walang pananampalataya, kundi manampalataya ka." Ang mga salitang ito ay nagpakita na siya ay pamilyar sa mga iniisip at salita ni Tomas. Alam ng nag-aalinlangang disipulo na walang sinuman sa kanyang mga kasama ang nakakita kay Jesus sa loob ng isang linggo.
Hindi nila maaaring sabihin sa guro ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Nakilala niya ang isa na nauna sa kanya bilang kanyang Panginoon. Wala siyang pagnanais para sa karagdagang patunay. Ang kanyang puso ay lumukso sa tuwa, at siya ay lumuhad sa paanan ni Jesus na sumisigaw, "Aking Panginoon at aking Diyos." Tinanggap ni Jesus ang kanyang pagkilala, ngunit malumanay na sinaway ang kanyang kawalan ng pananampalataya. "Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapalad ang mga hindi nakakita, at gayon may nagsisampalataya." Ang pananampalataya ni Tomas ay higit na nakalulugod kay Kristo kung handa siyang maniwala sa patuto ng kanyang mga kapatid. Kung susundin ngayon ng mundo ang halimbawa ni Tomas, walang sinuman ang maniniwala sa kaligtasan, sapagkat ang lahat ng tumatanggap kay Kristo ay kailangang gawin ito sa pamamagitan ng patuto ng iba. Marami sa mga pinagdududahan ay nagdadahilan sa kanilang sarili sa pagsasabing kung mayroon silang katibayan na mayroon si Tomas mula sa kanyang mga kasama, maniniwala sila. Hindi nila napagtanto na mayroon sila hindi lamang na ebidensya, ngunit higit pa. Marami na, tulad ni Thomas, na naghihintay na maalis ang lahat ng dahilan ng pagdududa, ay hindi kailanman makakamtan ang kanilang pagnanais. Unti-unti silang nakumpirma sa kawalan ng pananampalataya. Yaong mga tinuturuan ng kanilang sarili na tumingin sa madilim na bahagi, at bumubulong-bulong at nagrereklamo, ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Naghahasik sila ng mga binhi ng pagdududa, at magkakaroon sila ng ani ng pagdududa na aanihin. Sa panahon na ang pananampalataya at pagtitiwala ay pinakamahalaga, marami sa gayon ay masusumpungan ang kanilang sarili na walang kakayahang umasa at maniwala. Sa kanyang pakikitungo kay Tomas, nagbigay si Jesus ng aral para sa kanyang mga tagasunod. Ipinakikita ng kanyang halimbawa kung paano natin dapat pakitunguhan ang mga mahihina ang pananampalataya, at ang mga nag-aalinlangan sa kanila. Hindi pinalampas ni Jesus si Tomas ng panunuya, ni hindi siya nakipagtalo sa kanya. Inihayag niya ang kanyang sarili sa nag-aalinlangan. Si Tomas ay naging hindi makatwiran sa pagdidikta ng mga kondisyon ng kanyang pananampalataya, ngunit si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang mapagbigay na pagmamahal at pagsasaalang-alang, ay sinira ang lahat ng mga hadlang. Ang kawalan ng pananampalataya ay bihirang madaig ng kontrobersya. Sa halip ay inilalagay ito sa pagtatanggol sa sarili, at nakahanap ng bagong suporta at dahilan. Ngunit hayaang si Jesus, sa kanyang pag-ibig at awa, ay mahayag bilang ang ipinako sa krus na tagapagligtas, at mula sa maraming minsang ayaw na mga labi ay maririnig ang pagkilala ni Tomas, "Aking Panginoon at aking Diyos." Dito nagtatapos ang Kabanata 84. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.